Ang ating pag-usapan po sa ngayon umaga ay, naku, bistado. Nag-imbento na naman ng testigo ito si Matibag. So bago ang lahat yan, magtugpatugtog muna tayo. Para kay Sarah. Walang kwenta talaga ito Matibag na to. Kailan kaya ito tamaan ng kidlat? Ang klaseng tao ito. Ibang klase. May konsensya siya makapag-imbento ng kasinungalingan. Naalala mo nag-imbento siya ng kasinungalingan sa laban kay Mike Defensor, na pinalabas niya na meron siyang na-interview na tao, gumawa pa ng affidavit para sabihin na manliligaw siya o boyfriend siya ng anak ng isang Marines. At nakausap na daw ang girlfriend niya at nagsabi ang girlfriend niya sa kanya na yung tatay niya na isa sa mga Marines na tumistigo ay binayaran daw ni Mike Defensor ng 5 milyon. Tapos lumabas palpak, hindi na patunayan. Hindi na lumabas yung tinuturong tao na takot na. Bistado eh. O sa ngayon, may ginawa namang invento si Kwan. Yung mga NBI. Ano namang invento ito? Kwento nila ay nakapag-raid at nakakita sila ng testigo na nagsalita. Kaya pala daw nandun siya, naghawak ng babae at gagamitin siya, babayaran siya ng 100 milyon para sirain si Ralph Recto. So bagong lahat yan, patugtugin muna natin ang ating musika para kay Inday. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa Pilipinas. Magandang umaga sa lahat. Ito naman ngayon, araw po ng Sabado ngayon at petsa 1 ng Agosto. Unang araw ng Agosto. Kapag may inapi, siyang nariyan. Alam mo, sinasabi ng asawa kong Agosto daw ay parang bad month. August, parang ghost month. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay Nakinig lang kayo, makinig lalo dito. Paki-ego kayo, nakikinig. Mga lecturer kayo, di kaya paki-like lang ito, paki-subscribe at paki-share. hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador. Ano ba yung bayan natin ngayon? Pinamumunuan ng mga sinungaling, pinaminaan ng mga invento ng mga kwento para umakusa sa mga kalaban. Yang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao.
Mga kababayan, tinawagan ko po si Mr. Jing, dating Congressman Jing Paras. Kung ma-interview ko siya, sabi niya, sa Monday na po siya magsasalita. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador. Ang pag-usapan pa natin sa ngayon, yung sinasabi na happy honey, honey, sweet honey trap. Kasing tirador. Good morning, Carmen Lopez. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Ngayong pagkabigat, Helen Bagyo. Hindi lahat ng malakas ay tama. Hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Kasing tirador. Kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buhaya. Kasing tirador. Kasing tirador. Sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang Yes, yes. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Okay, so ang ating pag-usapan sa ngayon ay yung imbento. Nagtatanim na naman ng testigo. Grabe itong gobyerno ito, mahilig mananim. Si Lacson nagtanim naman ng ebidensya laban kay Cayetano. Ito na naman si Matibag nagtatanim na ng ebidensya laban naman kay Jing Paras, dating congressman ng Negros Oriental, at saka laban kay Congressman Leandro Legarda Leveste. Ang kwento po ay ganito. Kumausap daw si Jing Paras ng isang talent manager na sikat daw, hindi naman pangalanan kung sino sikat na talent manager. At yung talent manager ay kukuha ng mga babae na isusubo kay Ralph Recto. At kung maisubo, ebidensyahan si Ralph Recto para mabisto at makasuhan sa piskal. At siyempre, alam naman natin si Ralph Recto ay manyak. Pero kahit manyak, dinidepensa rin siya ni Ate B. Nagsalita kanila sa kahapon si Ate B, wala daw problema. Pero ito, bakit kakaibang uri ito? Gagawa ka ng diskarte laban sa tao, babae gamitin mo. Meron ba no? Ibig sabihin kasi ang diskarte ko sa halimbawa may gusto kong yariin o gibain na tao. Maghanap ka, alamin mo siya, kilalanin mo yung taong gusto mo sirain. Ano kaya ang kahinaan niya? Yun ka tumira. Ibig sabihin, kung totoo ba nito, ang kahinaan niya ay babae. Ganon po si Ralph Recto. Balita ko nung araw yan kumakana ng mga babae yan dyan sa Heartbeat nun sa Quezon Avenue. Grabe yan. Kaya magaling na siya, magpaliwanag kay Ate B. Kaya hindi siya na si Santi. So anyway, ito na ngayon, ipapresenta na natin yung testigo na ginawa nila. Ang testigo, kung mapansin nyo, ipresenta ko. Pag tinatanong panay, daw. Ibig sabihin po daw, imbento yun. Madali naman gumawa ng mag-imbento ng kwento Tapos ito naman si John Consulta na nag-interview sa kanya. Halata ko naman nakasama si John Consulta sa script. John Consulta kasama ka script Bira mo naman, nagbabanggit siya yung sabi na may banggit na babae, yung masingkit na politiko, masingkit na mukha. Hindi pa nga na-complete yung description. Kumuha na kagad sa cellphone si John Consulta, pinakita si Jing Paras. Ito ba? Anong klase? Dapat, ang ginawa mo, John Consulta, ang pinagawa mo dapat, pinakita mo maraming litrato. Sino dito andito ba sa litratong ito? Yung tinutukoy mo ng kumontrata sa'yo para sirain si Ralph Recto?
Wala, hindi ganun nangyari. Ang ginawa niya, pinakita ang litrato ni Jing Paras sa taga Negros Oriental. Oh, ito ba? Oo, yan. Grabe naman mga kwento. Oh, good morning, good morning, good morning. Alpha Cosine Theta at saka Brad Albert Ingiro. Iba naman ang pakulo na ibang kakaibang klase mga pakulo na mga ito. Bilib ako. Marami, napakayaman ng utak ni Matibag na ito gumawa ng mag-invento ng mga kwento. So anyway, pakinggan muna natin yung kwento ng babae. Pansinin niyo. Sana ba yun? Ito. Dali lang. Ulit. Mukhang hindi to. Ito, nakita ko na. Okay. So, mga ano? Call time is 4. Nakarating ako mga 5. So, yung bilang. Starbucks. Okay. Tapos, rin. Nakapark yung sakyan niya, diretso na ako sa sakyan niya. So, habang nandun kami sa car niya, at binibriefing na kami. Ilan ka nila sila? 4 girls. 4 girls. Tapos, siya yung pangina. Tapos, may assistant na siya. Resistant siya. Siya kinakaupo. Ang Yung si Sir L. Siya kinakaupo. sa driving seat. Siya ang nagawa nito. Yes. Tapos, isang talent artist nandun sa harap. Tatlo kami nandito sa passenger seat. Tapos, may yung assistant niya nandun sa likod. Kasi, ayun, briefing niya kami. Akala ko, kasi normal naman talaga may briefing sa mga ganun na sabihin ka, kailangan believe ka lang, ito lang kailangan mong gagawin mo. Ayaw kasi may mga client kasi gusto makulit, may mga client na gusto believe lang. So, normal yung briefing. Pero sabi ko, bakit ayaw mo sabihin na lang sa call? O na din ako, dududa na din ako sa kanya nung una pala kasi bakit ayaw bumili? Alam mo naman late ako eh. Pwede naman ako sumunod na lang doon sa place na pupuntahan. Pero hindi, aantayin kita. Dito tayo magkita-kita kung magdadala sa doon. Tapos, kailangan i-briefing mo kayo bago tayo pumunta doon. So, ayun, bago. Tapos, nung pagdating doon, ito na, to be honest, ganito ang gagawin natin. PR siya, pero ibang klaseng PR ito ngayon. Ang PR natin ngayon is yung gagawa ka ng story, yung may term sila doon eh. Yung character assassination yun. Magkaganon daw kami. Ako naman, hindi ka naman alam mo. So, sabi niya, kailangan namin magawa ng kwento doon sa tao. And sabi niya, much better, exage the story. Kasi, naman ng convincing, ang is 500,000. And sabi niya, much better, exage the story. Great. Okay. So, mga ano? Call time is 4. Nakarating ako mga 5. So, yung bilang. Starbucks. Okay. Tapos, rin. Nakapark yung sakyan niya, diretso na ako sa sakyan niya. So, habang nandun kami sa car niya, at binibriefing na kami. Ilan ka nila sila? 4 girls. 4 girls. Tapos, siya yung pangina. Tapos, may assistant na siya. Resistant siya. Siya kinakaupo. Ang Yung si Sir L. Siya kinakaupo. sa driving seat. Siya ang nagawa nito. Yes. Tapos, isang talent artist nandun sa harap. Tatlo kami nandito sa Ulit ko na passenger yan. seat. Tapos, may yung assistant niya nandun sa likod. Kasi, ayun, briefing niya kami. Akala ko, kasi normal naman talaga may briefing sa mga ganun na sabihin ka, kailangan believe ka lang, ito lang kailangan mong gagawin mo. Ayaw kasi may mga client kasi gusto makulit, may mga client na gusto believe lang. So, normal yung briefing. Pero sabi ko, bakit ayaw mo sabihin na lang sa call? O na din ako, dududa na din ako sa kanya nung una pala kasi bakit ayaw bumili? Alam mo naman late ako eh. Pwede naman ako sumunod na lang doon sa place na pupuntahan. Pero hindi, aantayin kita. Dito tayo magkita-kita kung magdadala sa doon. Tapos, kailangan i-briefing mo kayo bago tayo pumunta doon. So, ayun, bago. Tapos, nung pagdating doon, ito na, to be honest, ganito ang gagawin natin. PR siya, pero ibang klaseng PR ito ngayon. Ang PR natin ngayon is yung
gagawa ka ng story, yung may term sila dun eh. Yung character assassination yun. Huwag ka ganun daw kami. Ako naman, hindi ka naman alam yun. So, sabi niya, kailangan namin magawa ng kwento doon sa tao. And sabi niya, much better, extend the story. Kasi, naman ng convincing ang ano is 500,000. And sabi niya, much better, extend the story. So, ano, Call time is 4. Nakarating ako mga 5. so, hindi lang. After practice. Tapos, ulit. Nakapark yung sakyan niya, diretso na ako sa sakyan niya. So, habang nandun kami sa car niya, at binibriefing na kami. Ilan na yun sila? For girls. For siya yung panginaman. Tapos, may assistant na siya. Siya yung nakaupo. Yung si Sir L. Siya nakaupo. Sa driving seat. Siya ang nagawa nito. Yes. Tapos, isang talent na artist nandun sa harap. Tatlo kami nandito sa passenger seat. Tapos, may yung assistant ka nandun sa likod. Kasi, ayun, briefing na kami. Akala ko, kasi normal naman talaga may briefing sa mga ganun na sabihin ko, kailangan believe ka lang, ito lang kailangan mong gagawin mo. Ayaw kasi may mga client kasi gusto makulit, may mga client na gusto believe lang. So, normal yung briefing. Pero sabi ko, bakit ayaw mo sabihin na lang sa call? O na din ako, dududa na din ako sa kanya nung una pala kasi bakit ayaw bumili alam mo naman late ako eh. Pwede naman ako sumunod na lang doon sa place na pupuntahan. Pero hindi, aantayin kita, dito tayo magkita kung magdadala sa doon. Tapos kailangan i-briefing mo kayo bago tayo pumunta doon. So ayun, bago. Tapos nung pagdating doon, ito na, to be honest, ganito ang gagawin natin. PR siya, pero ibang klaseng PR ito ngayon. Ang PR natin ngayon is yung gagawa ka ng story, yung may term sila dun eh. Yung character assassination yun. Huwag ka ganun daw kami. Ako naman, hindi ka naman alam yun. So, sabi niya, kailangan Hindi parang hindi ko bigyan ng kwento ah. doon sa tao. And sabi niya, much better, extend the story. Kasi, naman ng convincing. Siguro ito mas maganda siguro isa. Ipapatawag ng National Bureau of Investigation o NBI sina Congressman Leandro Lebiste at dating Congressman Jing Paras. Kaugnay ng isang plano umunong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Oo nga, Ayon po bakit yan ayaw sa isang pagkita babaeng mukha? nasagip ng NBI sa pambubugaw sa isang hotel at eksklusibong nakapanayam ng GMA News. Lorlito Nakatutok si Burha. Juan Consulta. Virgin Piquero. Si dating Congressman Jing Paras, si Congressman Leandro Libiste at yung pag nagkaroon na kami ng identity doon sa mga abogado, ipapatawag namin. Ipatawag na sila baka sa Miyerkules o sa Huwebes. Ipapasubpina ng National Bureau of Investigation o NBI si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste at dating Congressman Jing Paras kaugnay ng natuklasan nilang plano umanong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Kasunod yan ng pahayag sa kanila ni alias Jen, isa sa 5 babaeng inabutan ng NBI raiding team sa operasyon kontra human trafficking sa isang hotel sa Manila Martes ng gabi. Ang magpupondo doon sa gastos dahil malaking amount yung ibibigay ay si Congressman Leandro Libiste. 5 million yung total para gawin yun. So, yun yung balak nilang gawin. Sabi ni Matibag, may mga hawak silang ebidensya, kabilang ang cellphone ng umano'y bugaw na kausap raw ni Paras. Nakita na namin yung Viber exchange message nila ni Jing Paras, pinakita na sa amin, na-save na screenshot, na-picturean. Tapos eventually, nung chinek ulit, nagbura na ng messages si Jing Paras. Ayon kay Director Matibag, sa kanilang tingin, may iba pang mas malalim na pakay ang naturang plano. Ang operation talaga, human trafficking, lumabas, may mas malalim na political na siguro may ugnay na namin to sa destabilization. Kung lumalabas doon sa pag-alam, hindi lang si ES ang target dito. Parang it's one of the many plano nila gustong gamitin tong grupo na to para magano ng character assassination. Sa eksklusibong panayam ng GMA News kay alias Jen, hindi niya tunay na pangalan, kinausap siya ng kanyang manager noong July 15 at sinabing meron daw silang imimit na mga tao sa QC. Pero bago sila humarap,
Nagkaroon daw muna sila ng briefing kasama ang 4 pang babae sa loob ng sasakyan ng kanilang manager. Sabi niya, kailangan namin maggawa ng kwento dun sa tao. And then sabi niya, much better, exage the story. Kasi the more na convincing, ang ano is 500,000 500,000 ang bayad. ang bayad. Idinitalye ni alias Jane ang mapanirang script na pinapagawa raw sa kanila laban sa tinawag niyang senator. Wala ba kayo dyan? Nakalaunay tinukoy niya bilang ang dating senador at ngayong Executive Secretary Ralph Recto. Sabi niya, well, ang kailangan nilang sabihin is binawak nila kayo, binubuk ka ni Senator, tapos magsisex kayo, tapos magtitake kayo ng drugs, which is cocaine. And exage the story, make it realistic, kasi 500,000. Umano'y kausap ng manager niya para gumawa ng kwento, si Batangas 1st District Representative Leandro Reviste. Kausap niya daw is si Leveste, Daw, ah. Daw. congressman. Congressman. Kita niyo may daw? Daw. Congressman niya si Congressman de Beste. Tapos ang sisiraan daw namin ay si Ralph. Daw na naman, siraan daw namin ay si Ralph Recto. Ayon kay alias Jen, may kinalaman sa darating na local elections ang gagawing paninira kay Recto. Si Recto at Reviste ay kapwa taga Batangas. Pumunta raw sila sa isang restaurant kung saan naghihintay ang 3 lalaki. Kasama daw ang isang ipinakilalang Congressman Paras. Pumunta na kami dun sa event, kinita na po namin si Congressman Paras, Chinito, may timbo ko, pero mukha na siya matanda. Ito ba siya? Yes sir, siya po. 100. Ah, yan ang mali mo dyan konsulta. Dapat ang ginawa mo, nagpakita ka ng maraming litrato. Andito ba sa litratong ito? 5 litrato? Ganun po para maging credible ang reporting mo. Sa korte kasi hindi pwede yan. Bawal yan direkta isang litrato pakita. Ito ba siya? Ito ba siya? Hindi po pwede yan. Sa korte po dapat, pagbigay ka ng 5 litrato, papiliin mong testigo. Saan ba ito? Sino ba rito kausap mo? Ganun po mag-positive identification. Kung wala kayong wala sa personal. Ay, kunwari ka mag-reporter, may matutukoy sa akin. Person. Bakit mo nasabi siya? Nung upuan ko sir, tapos nung upuan niya, halos magkatapat lang. Kinilala niya ang tinutukoy daw niyang bilang si dating kongresistang Jing Paras. Tinuturuan daw sila kung anong sasabihin sa kanilang gagawing statement. Nagsasuggest siya na dapat, what if kaya ganito yung sabihin? Lagi niyang inaano yung about sa pera. Siguro, Pero ang tanong ko dyan, unang-una, wala makuha silang benepisyo kung si Jing lang ang sisiraan. Mas maganda si BBM. Bakit si Recto lang sisiraan? Wala ka naman makukuha ron. Saka of all people, bakit si Ralph Recto? pwede natin gawin is para magamit natin sa kanya is yun, ginagamit niya yung pera ng bayan. Parang gano'n, tapos addict pa. Sabi niya na pumanig daw kami sa maayos na tao, which is si Libiste. Tulungan daw namin si Libiste, tapos the same time yung taong bayan. Na ano din ako here, di ba sir, ang kailangan nilang naman is yung statement namin, gano'n. Doon ko na nalaman sir na hindi pala, kakailanganin nila kami kasi may balak silang padalhin sa sa piskal. Pakiramdam ko nakuhanan kami ng video. Yun yung worried ko. Nagkaroon ng second Mali pa English, yung worry ko, hindi worried ko. meeting nitong July 26. Pero di na raw nagpakita si alias Jen matapos magbago ang kanyang isip. Yung video yun puro kasi nangaling, hindi po yung tunay. Pinagsisiyan. Opo. Sa pahayag sa media, sinabi ni Reviste na hindi niya kailanman nakausap ang mga sinasabi ng impormante ng NBI. Mas mabuti raw si Recto ang tanungin kung kilala niya ang mga ito. Sa isang Facebook post, sinabi niyang ilang buwan na niyang hindi binabanggit ang pangalan ng isang Batman. May nagpayo raw kasi sa kanya na hindi na ito kailangan siraan dahil sira naman na anya ito. Pero sabi niya, huwag sanang masamain na may nagpapadala kay Reviste ng mga impormasyon tungkol sa kanya.
Sa isang text message naman sa GMA News ng isa pang tinukoy ni Alias Jen na si dating Congressman Jing Paras, sinabing hindi totoo ang mga binibintang na aligasyon at sasagutin daw nila ang mga ito sa tamang panahon. Sa isang pahayag, sinabi ni dating senador at ngayon ay Executive Secretary Ralph Recto ng NBI na ang bahala mag-imbestiga sa naturang mga aligasyon. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. So maniwala ba kayo dyan? Puro daw? Puro daw? Daw ano? Ay nako. So kung ganun ang buhay natin sa Pilipinas, walang mangyari sa Pilipinas. Jobs, palabo yung issue na yan. Iiyak sila kapag biglang nagbago ang admin. Patay kayo lahat. Hanggang dyan lang muna. At susunod ako sa isa pang topic. Okay? Magandang umaga po. Ang topic ko po sunod ay ipaliwanag ko kung na sasabihin ko na hindi mananalo ang kasong plunder ni Remulla laban kay Loren Legarda at kay Leandro Libeste.